all the praises. You deserve all the adoration. God, church, can we just add our words? Pwede bang papurihan natin si Lord? Palakpakan natin si Lord because He is great. Because He is good in our lives. Come on, I know you can do better than that. Because Lord, nothing compares sa pangalan mo because you are great. You are good, Lord. You are a miracle-working God. That's what we believe, Lord. That's what we believe. And Lord, nothing else in our lives, Lord, can satisfy. Only you alone. Only you alone. You said in your word in Psalms chapter 23 that the Lord is my shepherd. Amen. I lack nothing. Amen. Can you declare it with me? The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. I lack nothing. I lack nothing. It says in NIV version, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Whatever the shortcomings, whatever nakakulangan ng life natin, ang kapunuan, si Lord lang. Si Lord lang. Kaya as we worship the Lord this afternoon, He alone, whatever it is that we gain in this world, walang makakapantay sa pagmamahal niya. Walang makakapantay sa mga pangako niya sa buhay natin. Because He alone is the satisfaction of our soul. That's why, Lord, we welcome you. Be the stillness in our hearts. Be the confidence in our hearts. That whatever that we're facing through, ang kasapatan lang ikaw. That I'm yours. Now that I'm yours and you are mine, love is the secret that I found. I spent forever in the pleasure I found. Looking in your eyes. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Just give me Jesus. Just give me Jesus. Give me Jesus. You
'cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. 'Cause 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 you are my one thing. My one thing. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. Just give me Jesus. Give me Jesus. 'Cause you can have all this world. 'Cause you can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. 'Cause you can have all this world. 'Cause you can have all this world. 'Cause I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. Jesus, you are. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. Oh, I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. 'Cause you are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. 'Cause you are my one thing. You are my one thing. Jesus, give me Jesus. 'Cause you can have all this world. 'Cause you can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. So you can have all this world.
'cause you can have all this world. For the last time, let's declare. Just give me. 'Cause I don't want anyone else. I don't need anything else, 'cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else, 'cause you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else, 'cause you are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. You are my one thing, 'cause you are my one thing. Lord, we thank you. Then naniniwala kami, Lord, that you alone is the source of life. You alone is the source of strength. You are alone the source of everything. Lord, meron kaming mga kanya-kanyang sitwasyon, but we believe when we come into your altar, Lord, everything na sitwasyon namin is under control by you. Yeah, Lord, whatever it is, whatever it takes, Lord, ang lagi lang namin hahabulin ng pangalan mo. Ang lagi lang namin hahabulin, Lord God, yung presensya mo. Yeah, Lord, right now, as we worship you, as we come into your presence, continue to encounter us in this moment, Lord. As we worship you, as we honor you, continue to give us joy, continue to give us an excitement, Lord, dahil naniniwala kami. We could always rejoice in the middle of the storm. We could always rejoice in the middle of the pain. Lord, hindi ma-highlight yung pain, hindi ma-highlight yung struggle. Ang ma-highlight yung Lord na meron kami sa buhay namin because you are greater, you are bigger, you have a greater plans in every individual's life, Lord God. We're so much excited to receive your word because we believe your word has the power in our lives. We love you, Lord. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, church. Let's give God the highest praise. The highest of praise. Only to you alone, Lord. Amen and amen. Passionate, eager. The man who's passionate and intentional about making a difference and who has an eagerness to expand God's kingdom. Let's all welcome Senior Pastor of Reigning Light International, Pastor Lito Peren. Sino po yung masayang-masaya na nandito siya ngayon? At ito po yung pangatlong worship natin ngayon, no? Sa mga nandiyan po sa likod, please come forward. Dito po sa may banda rito para po at least mabigyan natin yung nandyan sa overflow. No, bigyan natin ng upuan. Yung mga lalaki, pwede pong tumayo kayo and then bigyan natin ng opportunity yung mga babae na makaupo, no? So, salamat po ng marami. At excited po ba kayo ngayong hapong ito? No, at ngayon lang po yung ganyan. Ngayon lang yan masikip. Pangatlo na yan na worship natin pero punong-puno pa rin. Ibig sabihin niya, nagpe-prepare si Lord ng malaking lugar para sa atin. So God has preparing something bigger, something great for us. So gusto ko po na i-acknowledge natin yung pong nasa on-site natin ngayon kasi kasabay din natin ang online. No, kasabay po natin yan. So, gusto kong i-acknowledge ang mga first-timers natin on-site. No? Yung mga first-timers with VIP stickers. So, welcome po kayo sa lugar na ito. Pwede po ba na maka-request sa inyo? Pwede po bang kumaway yung mga first-timers natin? Kaway-kaway yung mga first-timers. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You are much welcome in this place. So, pwede bang bigyan natin ng the best clap, mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, yung mga first-timers natin ngayon, no? And excited ako sa gagawin ng Lord. Hindi po yan aksidente. And syempre,
gusto ko rin pong batiin yung mga nasa online po natin. Mga kasama, pwede bang ating palakpakan at i-welcome natin yung mga nasa online? Palakpak naman para sa mga nasa online natin. No? Thank you so much sa mga nasa Masbate. So God bless sa inyo dyan. At excited kami sa ginagawa ng Lord. Kasama kami sa inyong mga ginagawa sa pamamagitan ng panalangin. Parang hindi kayo excited mga kasama. No, may ginagawa sa Masbate, tinutulungan natin ng mga taong yon. Kasama natin nag-expand ng kingdom ni Lord. So, kasama din natin yung mga nasa Surigao, no? Palakpakan natin yung mga nasa Surigao natin. Kasama din natin, hindi lamang po yung nasa Surigao, kasama din po natin yung nasa Hong Kong. No, Pangasinan, napakadami na, no? Nakasama natin at nasa UK, meron din po tayong kasama sa UK. So, parang napapagod ko yung pumalakpak, mga kasama. Yan. So, excited po kami na makausap kayo, malaman ito. So, kaya doon po sa mga nasa online, pwede po kayong mag-share. I-share nyo po yung ating video. I-share nyo po ang video na to sa inyong mga mahal sa buhay. Pwede po kayong mag-mention. At hindi lamang po yun, pwede rin po kayong mag-comment sapagkat yung lugar na yan para po sa ating lahat yan. At hindi lamang yun, i-comment ninyo yung inyong mga takeaways para yung iba nababasa din po yung mga takeaways po natin. So, excited ako ngayong hapon ito para sa inyo. Kayo po ba? Excited po ba kayo? No, dapat po yung mata natin parang namimilog pag excited. Yung gano'n. Alam nyo, pag nakuha nyo po itong message na ito, ngayong hapon, your life will never be the same again. Yan po yung mensahe na para sa atin ngayon. Na kapag nakuha nyo po yung mensahe na ito, inyo pong isinapuso, inyo pong isinagawa, meron pong matinding mangyayari sa atin. Alam nyo, maraming Kristiyano, nadadaya po sila sa pag-attend lang ng gawain. No, mga kasama, we are not here for an event. We are here for relationship. No, sino po dito yung nandito ka kasi mahal ka ni Lord? Kaya ka nandito kasi mahal mo rin si Lord. Tama po ba? So, yung po mga bagay na yan sa buhay natin, dapat po yan ang malinaw sa atin. At alam natin na may gagawin si Lord sa life natin. No, may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Pakisabi nyo nga po, may gagawin ang Diyos. So, ang Diyos sigurado akong may gagawin, pero ang Diyos may pinagagawa din sa atin. Sometimes, hindi po nangyayari sa buhay natin yung gusto ng Diyos na mangyari kasi ang hadlang mismo tayo din. Tayo din po yung hadlang. Sometimes, hindi po natin alam kung papaano po tayo makakaranas ng milagro sa ating buhay. So this afternoon, my goal is for you to receive God's miracle in your life. Sino pong excited sa milagro sa buhay mo? Pakisabi, do what God says. So you with conviction, do what God says. So kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun yung dapat na ginagawa natin. Mga kapatid, mga kasama, sa buhay natin meron tayong dapat matutunan, there is a miracle in obedience. No, kapag ka po ikaw ay sumunod, ginawa mo po kung ano ang gusto ng Panginoon, ang Panginoon po hindi pwedeng hindi magpe-perform ng miracle. Favorable to you. So, our God is a miracle-working God and He never ceases doing miracles. Hindi po nagbabago ang Diyos sa paggawa niya ng milagro. Sino dito nangangailangan ng milagro sa kanyang buhay? No, mga kasama, hindi ko alam kung anong milagro ang kailangan mo, pero ang Diyos, kapag naintindihan mo itong mensaheng ito, hindi niya kayang pigilin na gumawa ng milagro para sa'yo. So this is our right to invoke God's miracle in our life. No, mga kasama, may mga bagay pala tayo na dapat gawin para ang Diyos hindi niya mapigil ang kanyang sarili na i-bless ka. Are you excited for your blessing? Are you excited for your miracle? So kaya po, merong church for you to experience God's miracle. So kaya ho, ang church, lagi kong pinauulit-ulit, na ang church po ay hindi siya place of religion. Hindi rin po sa place of spiritual activity. We are God's children here on earth. And we need to move according to His Word. We need to follow Him. So, yan po yung bagay na
maunawaan ng bawat isa sa atin. So there is miracle in obedience. Kaya po walang milagro sa buhay natin, bagamat ang Diyos gumagawa palagi ng milagro, ang kanyang salita ay makapangyarihan, ang persona ng Diyos makapangyarihan, bakit hindi natin maranasan? So that is the big question. So there is no problem about God. There is problem in our obedience. Hello? Sabi mo sa katabi mo, there is blessing in obedience. And that is miracle. Are you excited for your miracle? So, please open up your Bible. Meron po ba kayong mga Bible, mga kasama? And ang pag-uusapan po natin ay yung milagro na ginawa ni Jesus. At may malaking impact po ito sa bawat isa sa atin. I pray na ma-receive natin itong mga bagay na ito for us to change, for us to be renewed, no? For us to be transformed, and for us to be used by God. Even though the story, this story ay mahabang-mahaba ng panahon nakalipas, and sometimes nababasa natin, but today, allow this story to make an impact to our life. So magkaroon po ng impact ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. Itong John chapter 2, ito po yung first miracle ni Jesus na kanyang ginawa. After na mabaptize po siya, ito po yung first miracle na kanyang ginawa. At ito po yung pag-uusapan natin ngayon para po at least maging buhay ito sa bawat isa sa atin. Now, on the third day, Jesus' mother went to a wedding feast in the Galilean village of Cana. So si Jesus at yung nanay niya, no, yung nanay ni Jesus pumunta po sa wedding in Cana. In verse 2 and 3, ganito po yung ating mababasa. Ganito yung ating marinig dito, and allow God to speak to us. Jesus and his disciples were all invited to the banquet. So kasama ni Jesus yung kanyang nanay, kasama ding naimbitahan, at yung kanyang mga disciple. Sabay-sabay nga na tayo, disciple. Yun po yung pinakamasarap na pakiramdam si Jesus noong nagsisimula ng kanyang ministeryo, mga kasama, laging kasama mga disciple. Yung mga disciple na yon, kasi naka-experience na sila ng milagro ng Diyos sa buhay nila. Do you want to experience miracle in your life? Bibigyan ko po kayo ng sample. Si Peter, nangingisda po siya, at noong pong natagpuan siya ng Panginoon, wala pong huling isda. Pero dahil sa sumunod siya sa Panginoon, after po na magsalita ang Panginoon, sabi ng Panginoon, Peter, ihulog mo yung lambat mo doon sa banda doon. Alam niyo, sabi ni Peter, araw po ngayon, magdamag po kaming ng huli, pero walang huli. Yun po yung senaryo. Pero, Panginoon, dahil sa sinabi mo, gagawin namin. Gagawin namin. So, siguraduhin ninyo na bago ninyo ihakbang ang inyong paa, bago tayo merong gawin, mga kasama, siguraduhin nating merong sinabi si Lord. Amen. No, merong sinabi si Lord. Kaya mga kasama, mahalaga po yan na maintindihan po ng bawat isa sa atin. No? At ang kanyang mga kasama, yung mga disciple na to, hindi na yan kailangang i-invite. Kasi ginagawa nilang available ang kanilang sarili. Sabihin mo sa katabi mo, kung nasaan si Lord, naandoon sila. Bakit? Alam na nila yun eh. Kapag naandoon si Lord, lagi silang naandoon because if there is the presence of God, there is always miracle. Because our God is a miracle working God. So naandoon sila mga kasama, naandoon sila na kasama yung kanyang mga disciple. Kaya pakisabi sa katabi, kung saan nandoon may gawain, dapat kasama ka. Huwag kang magpapaiwan because you are a disciple. God is on the move. He is doing something. And you must be there. Hello? You must be there. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapaiwan. No, itong mga disciple niya, lagi niyang kasama. Kasi kapag kasama niya ang Panginoon, kasama nila ang Panginoon, merong matinding nangyayari sa kanila. Sa loob nila, sa kanilang pag-iisip, sa kanilang nararamdaman. Kasama yung mga disciple na to. Tingnan niyo po ang sabi, but with so much guests, they ran out of wine. Dahilan sa marami pong mga bisita, naubusan po sila ng wine. So yung pong wine na yan, mga kasama,
Gusto ko maintindihan nyo na hindi po yan context ng mga Pilipino. Sa ating kasi, pag kami kasiyahan, ang context natin, alcohol. Sino nakaranas dito mag-shot-shot ka? Shot-shot. Mga sabi sa katabi. Ang context kasi natin ng mga inumin, yung alcohol, yung dapat mga 90 proof, dapat 100 proof, yung pag sinindihan mo, nagliliyab. Kasi yun ang context natin, pagdating dyan, pero sa kanila, yun yung parang juice. Yun ang juice nila, yun ang water nila. So, ito yung sitwasyon, dahilan sa maraming tao, naubusan ng juice, naubusan ng wine. Para sa atin dito ngayon, dahil sa maraming tao, maraming naubos ang upuan. Nakaupo sa sahig. So, congratulations, no? Hindi masasayang yung ginawa mo kay Lord. Meron yan, naka-account yan ngayon. Sa kabila na naandyan kayo, merong nangyayari, piniprepare ni Lord. So, kahit na nasa online kayo, meron din po yung mangyayari sa inyo. Huwag po kayong mabibigo ngayon. Kunin nyo ang mensahe ng Panginoon. So, naubusan sila ng wine. What is the symbol of wine? Wine is all about joy. Wine is all about happiness. That's the symbol of wine. Kaya po kapag merong kinakasal, kaya po merong ganun. Yung pinagkukrus ang kamay, tsaka iinumin nilang sabay, tsaka magkikis sila. Yun po ang symbol ng wine. Hindi para maglasing. So don't get me wrong, hindi po porke birthday, kailangan maglasing. At alam niyo po ba, pwede tayong maging happy kahit na walang alak. Pwede tayong maging joyful kahit walang alak. So ito, naubusan ngayon, may problema sila dahil sa dami ng tao. And when Mary realized it, tutuloy ko po yung verse, he came to Jesus and asked, they have no wine. Can't you do something about it? Sabi mo sa katabi mo, merong request yung nanay? Naubusan ng alak, at sabi ng nanay sa kanyang anak na si Jesus, biologically, no? Kasi si Mary, meron na siyang na-experience kay Lord. Sino dito may na-experience ka na kay Lord? Amen. Si Mary, dalaga pa lang siya, kinausap na siya ng angel, na-experience siya na mabuntis siya, kahit hindi siya nakakakilala ng lalaki o nakakasama ng lalaki. Tapos, tinanggap niya yun, nabuntis siya, nagkaanak siya, hanggang sa nailabas siya yung kanyang anak. So that is a miracle. If you believe, if you trust the word of God, there is always a miracle. And remember this, si Jesus, that time, he was 30 years old that time. The start of his ministry. Imagine mo, simula po noong nasa tiyan niya, hanggang sa 30 years old na, I do believe na maraming miracle na nagawa si Jesus. Come on! Sapagkat ang Diyos, hindi siya tumitigil na gumawa ng milagro, kaya nung makita ni Mary, ma-realize niya na wala ng wine. Sabi sa kanyang anak, hindi nakatiis. They have no wine. Passionate itong taong ito. Gusto makatulong. Sino dito ang gusto mo makatulong? No, pakisabi sa katabi, oy, ang Kristiyano, hindi para umattend. Ang buhay mo, blessing. Amen. Tama po ba? Ang concern natin yung need ng iba. Siguro yung ibang umattend, parang tayo, gusto lang may mainom. Gusto lang maka-attend. Pero itong si Mary, iba siya eh. Naaawa siya doon sa may nagpakasal at ang sabi niya, oops, naubusan na sila ng wine. Pwede bang gumawa ka ng paraan? Sino dito excited ka na alam mo may gagawin si Lord sa'yo? Amen. Kung paanong may ginawa si Jesus dito, alam ko may gagawin din siya sa'yo. Amen. At ito yung ramdam ni Mary. Ito yung alam ni Mary. Sapagkat yan ay kanyang anak. Sapagkat matagal na niyang kilala ito. Sapagkat matagal na niyang kasama ito. So, ang concern dito is not all about Mary. The concern is not all about Jesus. The concern is all about the people. Hello? Kaya wag po tayong maging selfish na kapag Christian ka, dapat nasa church ka lang. Ang concern natin, we need to be honest, we need to be true sa mga bagay na ginagawa natin because Christianity is not just for me. Christianity is for other people also. Kasi tinitingnan ng buhay mo. Pakitingnan mo yung katabi mo, tinitingnan ng buhay mo. No, sino dito yung alam mo may nakatingin sa'yo? Pag may nakatingin sa'yo, bumabait ka. Come on!
Sino may naiintindihan dito? So, itong sitwasyon na ito, si Mary nag-request siya, can you do something about it? Alam nyo, darating sa buhay natin na tayo'y kapos. Darating tayo sa buhay natin na tayo'y kulang na. Pero isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo, si Lord magsusupply kung ano yung kailangan mo. Si Lord kung ano yung kakapusan mo, ibibigay niya. No, ito yung situation, ito yung senaryo. Sabi ni Mary sa kanyang anak, pakigawa nga ng paraan. Gawan mo nga ito ng paraan. Kasi ang concern niya, hindi yung busog siya. Ang concern siya, hindi yung nakainom na siya. Ang concern niya, yung mga tao. Sino dito nag-church ka ngayon, kasi ang concern mo, hindi lang para ma-bless ka. Para maging blessing ang life mo. Kaya sa mga nandito ngayon, sa mga nanonood din, nakasama natin, alam niyo po ba, kung pag narinig niyo po ito, your life will never be the same again. Christianity is a life of blessing and be a blessing. So kaya po mga tao makakabalik sa Diyos, gawa ninyo. Gawa po ng binagong buhay para sa Panginoon. So itong concern ni Mary, they have no wine. Can't you do something about it? No, pagdating po ng verse 4, tingnan niyo sabi ng verse 4. Sabi ng verse 4, Jesus replied. Parang chinat lang. Na nag-reply. Sino dito pag chinachat ka, nagre-reply ka? O sino naman dito yung pag chinachat ka, sinisin mo lang? Yon. So, salamat sa mga honest. Congratulations po sa inyo. Simulan na ng paglaya ninyo. Jesus replied, my dear one, don't you understand that if I do this, it will change nothing for you? Sabi niya, kapag ginawa ko to, walang mangyayari naman sa'yo. Wala ring mangyayari sa akin. Sabi niya, but it will change everything for me. Magbabago lahat. Bakit? May expose na siya. Merong panahon si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, may panahon si Lord. And that time, it is not the time for God to do miracle. Kasi ang sabi niya, my hour of unveiling my power has not yet come. Mga kasama, parang sinabi ni Lord, hindi pa panahon. Parang sinabi ni Lord, ayaw kong gawin. Nagiget niyo po ba mga kasama? Yan po yung context niyan. Pero look at the attitude, look at the character of Mary there. In verse 5, yun po yung key verse natin ngayon. Pagkatapos niyang marinig ang mga bagay na to, sabi sa verse 5, Mary then went to the servers. Sa mga servant, hindi sa mga boss. Hindi rin sa mga guests. Pakisabi sa katabi, kumusta ka? Sino dito yung aamin ka? Servant ka? Servant? We serve people. Amen? Because it brings glory to God. Sino naman dito yung kahit na taga dito ka, feeling mo, guest ka pa rin? Hello? Pakisabi sa katabi, pinuntahan yung server. Kinausap yung servers. And told them, whatever Jesus tells you, do it. Hello? Etong sabi ni Mary, napaka-positive ng kanyang attitude, matindi yung kanyang perspective, maganda yung kanyang kalooban. Bagamat ganun ang sagot ng Diyos, hindi ko pa panahon, walang mangyayari sa'yo. Alam mo ang sabi ni Mary? Kung anong sinasabi ng Diyos, gawin nyo! Tinan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong tulugan. Huwag mong upuan. Gawin mo. Nagiget niyo po ba mga kasama? Naiintindihan niyo po. Kaya minsan sa buhay natin, akala natin, Lord, bahala ka na po. Pinagpe-pray ko po yan, Lord. Lord, ikaw na po ang gumawa ng paraan. Sabi ni Lord, ikaw, anong gagawin mo? Uupo ka lang? Come on! So kaya wala tayong miracle sa life natin kasi tinetake natin ang word ni Lord nang walang kapangyarihan. Nang walang authority. It seems like for us, that's why we don't experience miracle because we don't honor the word of the Lord. We don't honor His power. We don't honor its authority. Hindi ka na kayang tibagin ng salita ng Diyos. Bakit? Alam mo na yan. Hello? Sino dito alam mo na yung kwentong yan? Nabasa mo na yan. Sino? Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay. Pakitaas ang kamay na nakabasa. Congratulations.
Sino po dito ang hindi nyo pa po alam yan? Taas ang kamay. Ngayon nyo lang narinig. Congratulations. Ay, yung mga hindi tumaas ang kamay, ano na kayo? Alam nyo po ba, sa simpleng ganon, tinetest ang inyong character of obedience. Hindi po ako nagpa-power trip dito, tinitingnan ko yung ugali nyo. Kasi nakikita ni Lord kung sino ka. At kapag masunurin ka ng totoo, may milagro nang nakalaan para sa'yo. So mga kasama, hindi man ako ang Diyos, pero nagsahayag ako ng salita ng Diyos, mensahero ako ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, nakatayo ako sa kapangyarihan ng Diyos. I'm not standing on my own. I'm standing by the power of God in me. Hello? Kaya wag mong i-take, ay alam ko na yan. Kung totoong alam mo yan, nagawa mo na. Ibig sabihin, pag hindi mo yan nagagawa, hindi mo alam yan, assuming ka lang. Hello? Lahat ng bagay dapat gawin natin na may kahusayan sa performance natin. Hello? Tama po ba mga kasama? So dapat ibigay mo the best kasi yung audience natin si Lord. So lahat ng bagay na sinabi ni Lord, gawin mo. Pakisabi sa katabi, kaya pala. Alam mo na ngayon, no? Kapag ka hindi ka obedient, walang miracle sa life mo. If you are obedient to God's word and you do what He says, meron po matinding mangyayari sa'yo. Alam niyo po ba na kung bakit ang tao nalulungkot kapag may pinagagawa si Lord, hindi niya nagawa? Tinan mo yung katabi mo, mukhang lungkot na lungkot ha. Yan. Biglang, nung tinignan yung katabi, biglang Nagiget nyo ba ba? Nagiget nyo mga kasama. Ang dali na kasi pikain ng ngiti. At ang dali na rin pikain ng sitwasyon. Pag kinamusta mo mga tao, kumusta ka brother? Kumusta ka sister? Ang sagot niyan, okay lang. Nagiget nyo po mga kapatid ko. Ang ibig sabihin ng kumusta niya, nagagawa mo ba kung anong pinagagawa ni Lord sa'yo? Kung hindi mo nagagawa ang pinagagawa ni Lord, hindi okay yun. So wag mo i-kondisyon ang sarili mo na okay na hindi mo nagagawa kung ano sinasabi ni Lord. Kasi your life will become powerless. Your life will become insignificant. There is no impact kapag ka hindi natin nasusunod ang pinagagawa ni Lord. So sino dito excited ka mayroong pinagagawa si Lord sa atin? So ang buhay mo para sa kalwalhatian ng Diyos. Your life is for God's greater glory. If you do what it says, may mangyayari sa'yo. Sino yung kinausap? Mga servants. The servers. Pakisabi sa katabi, yun po yung kinakausap. Kaya maganda sa attitude natin, we are willing to serve. Hello? Alam niyo po ba ang pinakamalakas mag-attract ngayon? Yung service. Mag-attract ng money, maniwala kayo, service. Kasi diyan merong honor. No, tingnan niyo po, kapag nagsiserve ka, pinaglilingkuran natin si Lord. Ginagawa natin ang mga bagay na to. So, tingnan niyo yung sitwasyon. Ayaw ni Jesus, hindi pa panahon, pero sabi sabi ni Mary sa mga servers, sabi niya, whatever Jesus tells you, do it. And God telling you today, even though I'm not Mary, I'm telling you today, whatever Jesus tells you, do it. Ulitin ko ulit. Whatever Jesus tells you, do it. So dapat meron ka po, ako yun. Yung tug, pag, yung may ganun, yung gumaganon ka. Yung tinatamaan ka sana. Hindi yung parang, sanay na ako dyan. Makakasama kaya minsan wala nang dating yung buhay mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, hindi maniwala sa'yo. Kasi powerless yung life mo. Sino excited dito na magiging powerful yung life mo? Whatever Jesus tells you, do it. Do it. And here we go. Doon po sa verse 6, sabi diyan, nearby stood 6 stone water pots meant to be used for the Jewish washing rituals. Each one could hold about 20 gallons or more. So yung 6 na yon, sabi ng conservative commentary, 27 to 30 gallons ang laman nun. No, bawat isa, times 6. 6 is a number for man. Because man was created in the 6 days.
So, meron po doong tapayan. Nakakita na po ba kayo ng tapayan? Technical, hindi na yata nila alam. Pakitulungan niyo ako sa tapayan. Sino nakakaalam ng tapayan? Taas ang kamay. Yung lagayan ng tubig. Ngayon po kasi wala nang ganun. Drum na lang. Kaya sabi ng mga kabataan, ano yun? Sabi ni pastor. So, pakita nga ng jar. No? So, hindi ko nakuha yan, no? Mabilis naman yata yung computer natin, no? 6 na ganyan, no? 6 na ganyan. O, yung kamay lang ang mabagal. No, mabilis yung computer, kamay lang mabagal. So, 6 na ganyan yung laman. No, mga kasama, na ang purpose para sa mga tao panglinis ng kanilang katawan. Yan, nakita nyo na yung jar. 6 na ganyan. Na ang purpose is for cleansing the body. For their rituals. Sapagkat hindi sila humaharap sa Panginoon na hindi nila nagagawa yung mga bagay na yan. Hinuhugasan ng kanilang paa. Yung karaniwang ginagawa nila dyan, yung half body, hinahugasan nila, pati yung kanilang underarm, hinuhugasan po nila. Kasama po yan. Panglinis ng katawan para wag mangamoy. Sabi mo sa katabi mo, para wag mangamoy. Sabi mo, mukhang napadaan ka sa jar, ah. Wala kang amoy. Nilinis tayo. Tama po ba mga kasama? So that is for purification. So that is the ultimate purpose. At kapag ikukwenta natin ang mga bagay na yan, yung para sa mga tao, pampalinis yan. No? Panglinis yan. Ginagawa nilang ritual sa mga bagay nito. Tingnan nyo yung verse 7. No, verse 7. Jesus came to the servers. O imagine mo, talagang si Lord malapit sa mga naglilingkod. Kung gusto mong lapitan ka ni Jesus, maglingkod ka. Ayaw ni Jesus lumapit sa mga boss. Sa mga prideful. Yung feeling okay. Kahit matagal na sa church, pakisabi kahit matagal na sa church. Hindi ka lalapitan ni Jesus kung hindi ka nag-serve. Ang lagi nilalapitan yung nag-serve. Sino dito gusto mong lapitan ka ng Panginoon? So, alam mo na, mag-serve. Now, sino dito excited ka? Simula ngayon, mag-serve ka na. Nag-get niyo po ba mga kasama? Huwag ka lang umattend. Mag-serve ka. I tell you, God will do miracles in your life. So, Jesus come to the servers and instructed them. So, mga kasama, laging merong instruction si Lord. Pakisabi sa katabi, may instruction si Lord. Sino dito yung mabilis ka makatanggap ng instruction? Because you are smart. Those who are slow, dami ng instruction, sabi niya, ha? Nga. Nagigets yung mga kasama. Ang binibigyan ng instruction dito, yung mga servants, yung mga servers. Ang sabi ng instruction ni Jesus, fill the pots. Punuin ninyo ang mga tapayan. Kasi yung mga tapayan that time, empty na sila, ginamit lahat ng mga guest yun. Wala nang laman yung pong tapayan. Sapagkat maraming guest, naubos yung laman nito. So sabi ni Jesus, fill the pots with water. Right up to the very brim. So sabi ni Jesus, pag maglalagay kayo hanggang doon sa umaapaw, hanggang sa bibig na niya. Sabi mo sa katabi mo, yun pala ang standard ni Jesus. So napakatindi ng attitude dito. Imagine mo, 115 gallons, sabi ng conservative commentary, lalagyan nila yun, hindi pwedeng sabihin na, pagod na ako, pwede bang kalahati na lang? Nagiget nyo, napaka-importante ng attitude sa pagsunod natin sa instruction ni Lord. Hello? Kaya walang miracle yung life natin, mga kasama, kasi sometimes we obey the Lord. We follow God's instruction according to your standard. Magsisimba ka kung a-attend ka kapag. Hello? Kaya si Lord hindi makapag-perform ng miracle, hindi ma-invoke ang miracle for your life kasi nandun ka sa standard mo. Doon sa standard ni Lord, doon may miracle. Hindi mo pwedeng i-manipulate si Lord. Abutin mo yung standard ni Lord. At kung hindi mo yan maabot, may grace si Lord. So sabi niya, hanggang doon sa taas, hanggang doon sa may bibig niya, hanggang sa umaapaw. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ni Lord ng kulang-kulang. Sino dito gusto mo umaapaw ka ngayon? Hindi yun, ay sakto na ako, pwede na ako kahit kulang, at least naka-attend. Huwag maging ganun.
dapat wag ang goal mo maka-attend. Dapat ang goal mo ngayon maka-experience ng miracle. So maaaring yan ay hindi, sino dito yung gusto mo maranasan ng miracle na yan? So ito first miracle ni Jesus. Kung hindi ka pa nakakaranas, pwede mong maranasan ng miracle ni Jesus. At kung nakaranas ka na, hindi lang first miracle, kaya mong maranasan second miracle, third miracle, fourth miracle, because miracle is our lifestyle. Lifestyle mo, milagro. Kaya ang unang milagro, magbago tayo. Magbago tayo. Sino dito masayang-masayang magbabago ka na? Dahil sa salita ng Diyos, hindi sinabi ni Pastor. Alam niyo po, lalo mag-ingat yung mga magkakamag-anak, yung pamilyang uma-attend. Alam mo, pag nagkamali yan, ginagamitan pa ng verse. Oo, nagkamali na yung kanyang, bineversan pa. Tandaan niyo po, ang verse hindi para sa kapwa, para sa akin, magbago ako. Ano mo, galing-galing mo sa Biblia, hindi mo masunod. Whoa! Boom! Bingo! Natatanggal sa atin ngayon ang kasinungalingan. Yung nakasanayan mo na lang, pero walang kapangyarihan. Hindi yun ang disenyo ng buhay natin. Ang disenyo ng buhay natin, makapangyarihan ng buhay natin. Sundin natin kung ano yung standard na pinagagawa ni Lord. Huwag doon sa standard mo. Huwag kung kailan ka lang walang magawa. At huwag ka lang din doon kung kailan hirap na hirap ka na. At huwag ka lang sabi, Lord, maglilingkod ako pag naghihingalo ka na. Huy, may kausap ba ako? Parang ang tahitahimik nyo lahat. Mga kasama, binibigyan ko kayo ng opportunity para ma-receive mo ang miracle para sa'yo. So, huwag mong titingnan yung standard ng iba. Ang tingnan mo yung standard ni Jesus para makasunod ka. No, kaya yan talaga, kitang-kita ko yan kasi na-experience namin yan noon. Yung pagka nagkaroon lang kayo ng kaunting pagtatalo, grabe, nag-aaway kayo, verse ang pambato. Batuhan ng verse. Sino sa nakaranas ang ganon? Sino nakaranas ang ganon? Christian ka pa naman. Nagigit yung mga kasama, hindi po ganon ang pang-verse, baguhan talaga ng buhay yan. Hindi panghanapan ng mali. Kaya tayo hindi makapag-correct kasi ako din mismo, hindi standard yung life ko. Pero kung standard ang life ko, may power ang buhay ko. When I speak, people listen. Because God is with me. Because of God's standard in my life. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, may standard ba yan? O no standard? Substandard. Ito po ang pinakamalupit sa lahat. Baka hindi lang double standard. Anong double standard? Minsan mabait, minsan salbahe. Tapos may verse pa yan, bumato ang mga walang kasalanan. Mga kasama, si Jesus lang ang pwedeng gumawa nun. Hindi ikaw. Hindi mo pwedeng gamitin yung verse na yun para kublihan mo yung mali mo. Hello? God's standard is supreme. Naranasan namin mag-isawa. Tatalo kami, may verse pa. Kung naranasan namin, ang maganda lang, umamin na kami. Tira mo yung katabi mo, lalo pag katabi mo asawa mo, pakihawakan mo ang kamay. Sabi mo, umamin ka na rin. Sino dito yung alam mo na hindi mo nasusunod ang standard ni Lord? Pero ngayon, pwede nating sundin. No, para pwede nating sundin. Tingnan niyo ang verse 8. Sabi niya, then he said, now fill your pitchers. Fill your pitchers. Grabe si Lord, daming utos. Hello? Daming utos talaga ni Lord, no? Kaya dami siyang utos, kulang ka sa sunod. Pag sunod-sunod ka ng sunod, wala nang utos ng utos. Kasi sanay ka na, buhay mo na yon. So, pang walang inuutos, ano pong iuutos nyo? Pero pag hindi mo buhay ang pagsunod, ano ba naman, daming ginagawa sa church? Eh, dito ka sa impyerno para wala. Nagiget nyo mga kasama. Ang tunay na anak ng Diyos, mas honorin talaga yan. So, sabi niya, fill your pitchers. Imagine mo, nagigib na.
Ang sabi doon, lagyan nyo pa yung inyong mga pitsel. Sino dito nakaranas magtagay? Tanggero. Yun. Amin na. Congratulations sa mga, yung ikaw lagi ang may hawak. Yung, sino man dito nakaranas mong tagayan? Tagay. So sabi niya, punuin mo ang pitcher. Mga tanggero tong kinausap na to. And then sabi yan, and take them to the master of ceremonies. Imagine mo, hindi natatapos ang instruction. Pero wala pang miracle. Come on! Sino may naiintindihan dito mga kasama? Sometimes sa life mo, nag-expect ka ng miracle, pero ang obedience mo, 50-50. Tapos, Lord, totoo ka ba? Sabi ni Lord, oo. Ikaw lang hindi. Lord, gumagawa ka ba ng mila? Oo. Kaya lang, hindi ka masunurin eh. Ang evaluation, wag si Lord, ikaw. Walang problema kay Lord. Walang problema sa word ni Lord. Sunod-sunod yung instruction, no? Punuin mo yung tapayan. Pagkapuno ng tapayan, di ba tapos? Punuin yung pitsil. Nung puno ng pitsil, dalhin nyo doon sa Master of Ceremonies. Grabe, ang daming instruction. Kaya sa church may instruction lagi. O magwa-water baptism tayo. And then family day. Kailangan magbayad tayo. Tama. Kasi magsuswimming tayo. Kailangan din magbaon tayo dyan. Tama? Sino masayang masaya? Kasama ka dyan. Huwag mo pagpaplanuhan na huwag ka makasama dyan. Kasi may gagawin si Lord. Dapat kasama ka. Sino excited dito mga kasama? Para-paraan yan eh. Para maka-attend ka roon, dapat may bayad. Hindi pwede doon, pagpasok mo doon, mahal ako ni Lord. Anak ako ni Lord, sabi na sa gate, bayad ka. Nagiget yung mga kasama. Kapag may ginagawa sa pamilya ng Diyos, dapat kasama ka. Kasi nakakalungkot pag hindi. Hindi ka na bisita. Ikaw ay kapamilya. Dapat kasama ka. Hindi yan option. Mandated yan para magkaroon ka ng joy. Para pagpasok mo rito, uy, ang sarap pala nung ang ganda nung ang ganda ng picture natin, no? Maniwala ka pag nakita mo picture doon, pag pinaplas dyan, ikaw malakas sumigaw, hey! Kasi there is something in you that you belong. No, kaya mga kasama, yan po yung bagay na dapat hindi ka maiwan. Pakisabi, hindi ka dapat maiwan. Sunod lang ng sunod sa mga instruction. Kasi test of obedience yan. Sabihin mo sa katabi mo, dalhin doon sa master ceremony. kung sa atin ngayon yan, alam niyo kung sino yan? Yun yung caterer. Or event coordinator. Siya yan. Siya nakakaalam na pagkain, siya nakakaalam ng inumin, siya nakakaalam ng mga souvenirs, siya nakakaalam yan, event coordinator yun. Siya rin ang nakakaalam kung sino malakas kumain, malakas uminom. Siya yan. Sino dito yung pagkaumatan kayo, lakas natin kumain? Lakas natin uminom. Tama? So dadalhin daw doon yung sa master ceremony. And here we go. Verse 9. Look at this. Verse 9. And when they poured out their pitchers for the masters of ceremony to sample, the water had become wow. It's a miracle. Walang milagro sa tapayan. Walang milagro doon sa tubig. Walang milagro doon sa pitcher. Ang nagkaroon ng milagro nung pagsali na ganon sa inumin ng master ng ceremony. Pakisabi sa katabi, pneumatic man niya. Now, sabi mo sa katabi mo, pneumatic man. No, ito yung kanyang reaksyon, pneumatic man. When he tasted the water that had become wine, the master of ceremonies was impressed with its quality. Mga kasama, ang tindi ng quality niyan. Quality. Lahat ng bagay na may touch ng miracle, may quality. If your life touched by miracle of God, your life will have
will possess quality. Pakisabi sa katabi, quality life. Sino dito ang gusto mong gulatin mo yung kapitbahay mo? Gulatin mo ang asawa mo na ang buhay mo may quality na. Gulatin mo anak mo. Gulatin mo nanay mo. Gulatin mo mga kapatid mo na ang buhay mo may quality na. So, matikman ito, may quality na yung buhay, yung kanyang ininom na yon. So, ano yung sinabi niya? Sabi niya, although he didn't know where the wine had came from, only the servers knew. He called the bridegroom over. Tingnan niyo po yung sabi ng bridegroom doon po sa verse 10. Sabi ng verse 10, and said to him, every host serves his best wine first. Until everyone has had a cup or two, then he serves the cheaper wine. But you, my friend, you reserved the most exquisite wine until now. Anong ibig sabihin? Kapag may quality, habang tumatagal, gumagaling. Tira mo yung katabi mo, matagal na ba yan? Sana magaling ka na. Sana magaling ka na. Amen. Huwag yung dati akong praise and worship leader. Dati akong ganito, kumusta ka na ngayon? Eto, dati pa rin. Imagine mo nasa present ka, nabubuhay ka sa dati. Let us serve one another. Amen? So the more na tumatagal ka sa church, the more na ikaw ay magiging mainit. The more na ikaw ay magiging maalab. Bakit? Yan ang gusto ni Lord. Kaya mo nagagawa yan kasi may milagro. Sabihin mo sa katabi mo, may milagro. So yung mga verses na yan, mga kasama, obedience requires. There is a requirement for obedience. So, hindi mo natin madaling magawa ang mga bagay na to kasi it is very personal. No, yung mga bagay na to. So, are you excited? Obedience requires conviction. Pakisabi, conviction. Conviction. Sabay-sabay tayo. Number 1, conviction. No, it is a firm belief. Firmly convinced. So, matindi talagang pananalig, matinding paniniwala, at yung puso mo, solid. Sabi mo sa katabi mo, conviction. Kahit na anong makita mo, kahit na anong maramdaman mo, you are firmly believe. You are firmly convinced. So kahit na anong sitwasyon, merong conviction, may milagro sa life ko. Hello? Pakisabi sa katabi, yan ang mararanasan. So conviction also is inner agitation. What is inner agitation? There is stirring a great excitement. No, pakisabi sa merong great excitement. Yung bang, yung ganon. Yung hindi ka mapakali, hindi ka mapalagay kasi alam mong may magandang mangyayari sa'yo. That's conviction. Kasi alam mo, kapag sinunod mo yung sinasabi ng Panginoon, ang kanta mo, eto na, eto na, eto na. Dubi-dubi-du. Nagagat nyo po ba? Pero kung wala kang conviction, ang kanta mo, que sera, sera, whatever. Pakitanong mo nga sarili mo, anong team song mo? Ako, iba team sa, ito na team song ko, eto na, eto na. Miracle is coming! Sino dito excited ka sa miracle mo? Pakisabi, huwag mong tulugan. Huwag mong upuan. Huwag mong ngangahan. Mga kasama, hindi mo tinutungangaan ang milagro sa buhay mo. Kasi magdudulot yan ng kagalakan. Magdudulot yan ng kasiyahan. So dapat konbinsido ka dyan. Ang buhay mo hindi dapat malungkot. Kailangan pa. Taas natin mga kamay, sabi ng worship leader. Ikaw. Que sera, sera. Whatever will be, will be. Pero kapag ka meron kang matinding conviction, may stirrup.
Grabe ka mag-worship. Tinan mo yung katabi mo, mukhang matindi ang gagawin ng Panginoon sa kanila. Sabi mo sa katabi mo, may matinding excitement. No, sino dito excited ka? May matinding mangyayari sa future mo. Alam mo po, may igaganda lalaki ka pa. May igaganda ka pa, may ipopogi ka pa, may iyayaman ka pa, may ibabait ka pa, may igagaling ka pa. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Maging excited ka dyan. So may nararanasan tayo, may nararamdaman tayo, pero hindi yun na magdidetermine ang life natin. Because I'm so excited. So hindi ako kayang palungkutin ng problemang mayroon ako. Ng nararamdaman na mayroon ako. Because I have a conviction. Merong great excitement in my life. Woohoo! Sino dito masayang-masaya ka? Nadidevelop ngayon sa'yo yan. So dapat iba ng pakiramdam mo ngayon. Iba ng ngiti mo ngayon. Bakit? Natanggap mo na to eh. Conviction. Pakisabi sa katabi, conviction. No, yan po yun. Dapat maunawaan natin ang conviction na yan. Alam niyo ba ibig sabihin ng conviction pa? Conviction is the absolute absence of doubt. That's conviction. Walang pagdadalawang isip. No, isa lang yan. Yan talaga yan. Walang duda-duda. Walang kung, walang pag. Basta sinabi ni Lord, let's do it. No, marami mga tao kasi gustong sumunod kay Lord. Ang problema, nagdadalawang isip. No, kaya pakisabi sa katabi, dapat wala ka ng duda. Alam niyo kasi ang pinakamahirap sa lahat talaga, ang mapasunod ni Lord, yung matalinong feeling. Yung matalinong feeling, hindi talaga matalino yun. Imagine mo, sa dinami-dami ng hindi mo susundin, si Lord pa. Tsaka mga Kristiyanong pilingera. Mga pilingero. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, hindi tayo yon. Sino dito yung may conviction ka na may pangako talaga ang Panginoon sa'yo? Meron kang first miracle, may second miracle ka, may third miracle ka, may fourth miracle ka, at ang milagro mo pang araw-araw. Pakisabi sa katabi, conviction. So kapag may ginawa kang mga bagay na to, yung driven ka ng conviction mo, mga kasama, yung alam na alam mo sa loob mo, parang si Mary, kahit na sinabi niya, ano naman mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa'yo pag ginawa ko yan? Tsaka hindi pa panahon ko. Pero si Mary, meron siyang matinding conviction. Kaya taliwas sa kanyang narinig, taliwas sa kanyang nakita, yung conviction na sabi niya, kung anong sabihin ni Jesus, gawin niyo. Nagiget niyo po ba, mga kasama? So may mga kondisyon at sitwasyon ka sa buhay na parang hindi yun. Pero yun ang mararanasan mo. Kung susundin mo ang pinagagawa ng Panginoon. Kung gusto mong umasenso, alam nyo, magtrabaho kayo sa kaharian ng Diyos. Gusto nyo umasenso? Magtrabaho ka sa kaharian ng Diyos. Gawin mo ang kanyang kalooban. Mag-win ka ng souls, mag-disciple ka. Gusto kong tanungin yung mga nagkakarir, ilang taon na kayo nagtatrabaho? Umasenso ka ba? Pero subukan mo to. Sumunod ka kay Lord. Sigurado ako may matinding milagro gagawin sa'yo ni Lord ngayon. May miracle. Umasa ka sa milagro. Huwag doon sa nagagawa mo. Come on, nagiget niyo po ba mga kapasahan? Sabihin mo sa katabi mo, napaka-importante ng conviction. No? Na kapag sinunod ko ang Panginoon, siya lang may matinding mangyayari sa aking buhay. No? May magagawa siya sa buhay ko. Kaya, alam niyo, todo talaga ako kay Lord. Conviction ko yun eh. No? Na kahit minsan simangutan ako ng asawa ko noon, simangutan ko, hindi ko sinasabing, ayoko mo na mag-preach. Inaway ako ng asawa ko eh. Conviction! Kahit anong sitwasyon na nararamdaman, may sakit ako, maiihi ako, kailangan ko tapusin to. Conviction! Hindi yung kung anong sitwasyon mo, ay pahinga muna. Tandaan niyo po mga kasama, ang conviction natin hanggang dulo. Kung tinawag ka ng Diyos, hindi dapat putol-putol. Dapat hindi patigil-tigil. Dapat tuloy-tuloy. Because you are driven by your conviction. Not by your situation, not your feelings, not your emotion. You are driven by your conviction. Pakisabi sa katabi, conviction. Are you excited for your miracle? It requires conviction. Second, if you want miracle in your life, it requires decision. It requires decision. Mga kasama, mahalaga na meron kang decision. And decision is strong-mindedness. That's decision.
Decision is what? Strong-mindedness. Mga kasama, dapat yung iyong pag-iisip, hindi po utak ha, yung pag-iisip, hindi po kayang utuin. Meron kang conviction, meron kang decision, Lord, kung ano yung sinabi mo, gagawin ko yon. Detalye yun, Lord. No buts, no ifs, detalye yung gagawin ko. Kasi I am certain. Sigurado ako sa word ni Lord, pero hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Maraming mga tao, nag-ooperate ang kanilang buhay sa ngayon sa kanilang nararamdaman, hindi sa sinasabi ni Lord. So kaya mga kapatid, mahalaga na nauunawaan natin ang mga bagay na yan. Strong-mindedness. And then, decision is strength of the will. No, that's decision. Strength of the will. Yung iyong kalooban, parang nagsasayaw ko dito, brother. Huwag niyo naman akong paglaruan. Tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo ako. Strength of the will. Napaka-importante niyan, mga kasama. No, mahalagang maunawaan natin ito. Magawa natin ang mga bagay na yan. No, parang pinanghihinaan ako ng loob Strength of the will. Pakisabi sa katabi, strength of the will. Para lang yun. Nagiget niyo po ba mga kasama? No, strength of the will is very important. Na kahit anong mangyari, tuloy. May kasama ka, wala kang kasama. May katuwang ka, walang katuwang, tuloy. Hindi tayo kayang ma-determine ng mga tao sa kapaligiran na, ay ayaw niya, ayaw ko na rin. Nagiget niyo po ba ang ibig ko sabihin, mga kapatid ko? Ang pagsunod sa Panginoon, hindi ganon. Dapat marunong po tayong alamin ang tama, gawin natin ang tama, at iwasan natin ang mali. So yan po yung bagay sa buhay natin na dapat nagagawa mo mag-isa. Because it is a personal choice. Decision is a personal choice. Huwag gaya-gaya, huwag tropa-tropa. Nagiget niyo po ba? At saka hindi ho yan patungkol sa church. Yan po ay patungkol sa relasyon nyo ng Diyos. Na kahit nasaan ka ang relasyon mo sa Diyos, hindi po yan mababago. At totoong may relasyon sa Diyos, mga kasama, nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. So it is a decision, personal decision. And then, meron tayong conviction, meron tayong decision. Hindi ho lahat ng merong conviction, nagdesisyon. At hindi ho lahat na nagdesisyon, merong action. Yun po yung pangatlo. Pakisabi sa katabi, action. Pakisabi, action. So, action is your deed. It is your gesture. No, yan po yung bagay na ito, mga kasama. Magdidetermine po yan kung sino tayo, kung ano tayo. So, yan po ang action. Mga kasama, lahat ng bagay sa buhay natin, dapat merong action. Kasi, hindi po magpuproduce ng result ang conviction. Hindi po magpuproduce ng result ang action. Hindi po magpuproduce ng result ang dalawang yon. Ang magpuproduce, yung decision, hindi siya magpuproduce ng result. Ang magpuproduce ng result, action. Kaya kung walang action, walang result. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, kaya pala. Alam ko na ngayon. No, yan po yung bagay na dapat sa buhay natin nagiging malinaw sa atin. It is our gesture. Pakisabi sa katabi, gesture. So yan po yung bagay sa buhay natin na dapat talaga diretso tayo dito. And then, action is all about your steps. Action is all about your effort. Action is all about your movement. Action is all about your operation. How your life operates. So mga kasama, mahalaga po yan. Naunawaan natin dapat ito, yung action na yan. It determines who we are by the result of what we did. Yun po yung bagay na sa buhay natin, dapat maunawaan natin. Mga kasama, hindi po pwedeng puro nga. Dapat po talaga sumusunod tayo kay Lord. May ginagawa tayo. Sino dito excited, mga kapatid ko? No, pakisabi sa katabi, dapat excited tayo. So, dapat meron ka nakikita, dapat meron ka strategy, dapat nag-execute ka para nagtatagumpay ka. So, mga kasama, ang buhay natin, pagsunod. No, our life is for obedience. Because in obedience, there is blessing. Lalabas ang milagro ni Lord. Are you excited for your miracle? So, mga kasama,
Parang nga ng wallet ko. Nag-date po kami kahapon. Kaya po namayat to ng konti. Obedience is very important sa action po na meron tayo. Hindi na po kasali yung 7, hindi na rin po kasali yung 10. Ngayon, kayo na lang po kasali. Excited po ba kayo? Pero yung mga umattend ng 7, umattend ng 10, may blessing din sila. Kasi yung blessing nila, yung miracle, matatanggap nila. If they accepted it, no? Mga kapatid, meron akong 1,000. May eagle ba? Eagle. Ito, 1,000 to. Bawal po itong lukutin, no? Bawal itong lukutin. Hindi ko po ito gugusumutin kasi maleles po ang value nito. Mga kasama, itong 1,000 na to, akin to. Bigay ni Lord to sa akin. Sino dito alam mo pera mo, bigay ni Lord? Amen. Hindi mo pinaghirapan. Hindi mo pinaghirapan. Sabi mo sa katabi mo, lampas ka na sa kahirapan. Nagsisimula ka na mabuhay sa kaginhawahan. Sino dito excited? Bubuhay ka na sa kaginhawahan. So, mayroon po ako nito. Sino pong gusto nito? Sino may gusto nito? Pabot. Nasaan? Nasaan na? Akin na. Babawiin ko. Halika dito, brother. Dito. Mga kasama, gusto ko maintindihan nyo to. Action is all about our gesture. No? Our action is our what? Steps. Sabihin mo sa katabi, steps. Alam niyo po ba? Nalukot ah. Alam niyo, mga kasama, gusto ko maintindihan nyo mabuti. Lahat kayo entitled dito. Lahat kayo, entitled kayo dito. Sino dito yung nanghihinayang? Sayang. Ako na dapat yan. Sino dito nanghihinayang? Nagigat nyo mga matin. Sino dito nanghihinayang? Ito po sana para sa inyo lahat. Ang problema lang, ang tindi ng conviction mo. Ang tindi ng decision mo. Pero ang problema yung action mo. Nagigat nyo po ba mga kasama? So, sila hinawakan na, hindi pa nakuha. Ang tindi ng aksyon. Nahablot pa sa kanya. Bumagsak dito, yung pang nandun na nakakuha. Brother, sa'yo yan. Hindi ko na yung babawiin. Sa'yo yan. Sa'yo yan. Alam niyo po ba, yung pinangako sa atin ni Lord na milagro, higit pa sa 1,000. At yung pera na yan, galing sa Panginoon yan. Pinadaloy sa'yo. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya sa mga naandito na may opportunity pero wala ka nakuha, wala na sa linggo yan. Wala na sa linggo yan. Hindi ko po kayo kayang bigyan lahat ng tig 1,000 sa ngayon. Sa ngayon. Pero naniniwala ako, darating yan. No, sino dito excited ka? Mangyayari sa'yo yon. So gusto ko maunawaan yung mga kabatid na ang blessing ni Lord para sa inyong lahat. Ang problema lang, hindi yung iyong conviction eh. Hindi yung iyong decision eh. Yung iyong aksyon. So dapat sa buhay natin mga kasama, ganun tayo kagigil yung aksyon natin para sa blessing ni Lord, para sa life natin. Yung akin yun, hindi. Pagpapalain ka ng Panginoon. Kipit balikat ka pa rin, pagpapala ng pinag-uusapan. And I tell you, that is more than 1,000. That is more than 1,000. Kaya mga kasama, mga kapatid ko, palakpakan natin itong ating kapatid na to. Congratulations, brother. Sa'yo na yan. Congratulations. Binigay ng Diyos sa'yo yan. Padala ng Diyos sa'yo. Gamitin mong pagpapala. Hindi ko alam kung anong gagamitin mo dyan, pero biniin ng Panginoon sa'yo yan. Palaguin mo yan. Pambayad po sa sa baptism. Pambayad sa Wow! Saka doon sa manual. Sa manual. Congratulations, brother. Congratulations.
O, wag kayong yung sana all, ha? Kuya, ha? Baka naman. So mga kapatid, pakibigyan niya kay Pastora. Mga kapatid, gusto ko maintindihan yung mabuti. Dinemo ko lang yan sa inyo para maintindihan ninyo na dapat pala ang pagpapala, binibigyan mo ng matinding importansya. Binibigyan mo ng matinding importansya. Bakit? Hindi pwedeng mapunta sa'yo ang miracle na yan kung hindi mo yan aaksyonan. Kung hindi mo yan aaksyonan. Sino dito excited ka? Aaksyonan mo na ang mga susunod na miracle ng life mo. Sabi mo sa katabi mo, may gagawin si Lord. So God wants to perform miracles in our lives. Gusto ng Panginoon yan. Kaya lang dapat meron kang conviction, dapat meron kang decision, dapat meron kang action. Sa mga nasa online, huwag nyo na pong isend ang inyong dikas. Nakuha na po siya. Nakapagbigay po tayo kanina ng 7 at saka ng 10. And kayo po, meron din. Ayokong mahuli kayo. Gusto ko lahat maranasan ninyo. Kasi alam ko na may matinding gagawin ng Panginoon. May gagawin siyang milagro. Every time na makakakita kayo ng miracle ng opportunity, at alam mo, may miracle opportunity ka kapag obedient ka. No, because there is always a miracle to those who are obedient. So kaya mga kapatid ko, we must have the character to experience it. No, kailangan maranasan natin ang mga bagay na ito. At marami pang gagawin sa'yo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, marami pang gagawin sa'yo si Lord. Your life is for miracle. Your life is for blessing. Are you with me? No, because it is written in Philippians chapter 1, verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. So mga kasama, yung sinimulan ng Panginoong milagro sa buhay mo, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. Are you excited sa miracle ng life mo? So mga kasama, mga kapatid ko na nasa Panginoon ngayon, ang importante yung meron tayong matinding nangyayari sa atin. Hindi disenyo ng Diyos na naghihirap ka. Hindi disenyo ng Diyos na nasasaktan ka. Hindi disenyo ng Diyos na ikaw ay maghirap. Ang disenyo ng Diyos, pagpalaing ka niya. Now, sino dito excited ka? Kaya mong i-receive ngayon yun. You are fully convinced na ang blessing na yun, tapos na ang kahirapan sa buhay ko at magsisimula na lang kasaganaan. Simula na tapos na ang kaguluhan at simula na ng kapayapaan sa buhay ko. Tapos na ang karamdaman sa buhay ko at simula na ang kagalingan. Tapos na ang katamaran at simula na ng kasipagan. Your life is a blessing. So kaya mga kasama, magkaroon lang kayo ng capacity to receive the miracle, the blessing that intended for you. And always remember that it is not for yours alone. It is for other people. For your life to manifest the glory of God. So mga kasama, huwag niyong ipagkipit balikat ang ginagawa ng Diyos sa inyo. May gagawin siya, maging sensitive ka lang. Lord, kapag ka po sinabi mo, gagawin ko. No, kapag sinabi mo, gagawin ko. Sino dito yung masayang-masaya ka na may matinding ine-expect ka ngayon pag uwi mo? Pwede bang pumalakpak yung mga nag-e-expect? He who began a good work in you, and He will carry on into completion. So let us do what God says. Let us do what God says. Kung anong sinabi ng Panginoon, gawin natin mga kasama. Because there is miracle na nandun sa loob nun. So mga kapatid, gusto ko pong ipag-pray kayo ngayon. Pwede bang tumayo tayong lahat? I want to pray for you. Just raise up your hands and we will pray together. Lord, we want miracles in our life. You are a miracle working God. Lord, may mga milagro kami sa buhay namin na gusto naming maranasan. Maaring matagal na namin itong hinihintay. Maaring matagal na namin itong inaabangan. Pero Lord, ngayon, this is our season. This is our time. Because we know, God, how to align with you. Lord, nakita na namin kung bakit hindi kami tumatanggap ng mga blessings, ng mga miracles sa life namin. Kaya walang significant. It is because of our action. Father, forgive us. Sometimes kung nagiging over-familiar kami sa iyong word, that's why wala na itong power, wala na itong effect sa life namin. We ask forgiveness. Lord, the more na kami tumatagal,
Lord, parang tumatabang kami. Pero salamat sa iyong salita na habang tumatagal pala kami, dapat lalo kami, Panginoong, nag-aalam. Lahat, Panginoon, ng bagay sa amin, itodo namin para sa iyo. Lord, huwag kaming mag-withhold. Huwag kaming mag-reserve. Because everything belongs to you. Our time, our strength, our resources, everything belongs to you, O God. And we are so thankful for that. Pasalamatan mo, Panginoon, sa mga bagay na meron ka ngayon. At tinatanong ni Lord, ano ang bagay na meron ka? Diyan magsisimula ang miracle sa iyo. God wants to work in you. God wants to work through you. Just pray for your miracle today. Father, thank you. Nireceive namin itong word na ito, Lord. At alam na namin, Panginoon, mag-invoke ng blessing mo. If we obey you, O God, if we do whatever you said to us to do, Lord, we will do it. Lord, regardless kung ano man ang mga bagay na sitwasyon namin sa buhay at nararamdaman namin, Lord, your word is final authority of our life. Thank you, Father. We praise you, God. We honor you. We glorify you. And Father, use our lives, Lord, bilang daluyan ng iyong kapangyarihan. Kung nakagawa ka, Panginoon, ng alak doon sa tubig, Lord, kaya mo rin gumawa ng mga bagay na kapos na sa buhay namin. Lord, may mga bagay na kapos sa buhay namin, Lord. Ngayon po, punuan mo po kami. Make our life fresh. Make our life new. Make our life refreshing to others. Lord, gawin mo po, Panginoon, ang buhay namin maging kalakasan ng iba. Maging encouragement ng iba. Maging blessing sa ibang tao. Lord, thank you so much. Bless us and use us for your glory. In Jesus' name, amen and amen. The best clap para kay Lord. He is the best God. Woo! Pwede bang